bubuo tayo mga sir ng transmission ng Isuzu 4JA1. So halos patapos na ito mga sir. Ayan, yung kombinasyon ng gear, na-assemble na natin. Nilulubricate na lang natin itong mga shafting ng gear oil. Ayan, saka yung bearing. So importante yan mga sir para pag pinasok dun sa bell housing, hindi siya sasabit. Ayan. So naging issue mga sir, nagkaroon ng ingay sa segunda at tercera. Nung binuksan yung drain plug, wala na siyang gear oil, natuyuan. So although pwede namang salinan lang, pero syempre hindi naman maubos yung gear oil kung walang leak. So nakita natin na yung mga gasket singaw na, yung oil seal may tagas na rin. So binuksan na rin natin para masigurado natin na doon sa pagkakatuyo ng gear oil, walang na damage na gear or bearing. So wala naman. At ito, binubuo na natin. So mas mainam na mga sir na na-check kaysa salinan lang natin ng gear oil. At later on, kung may damage na yung bearing, bibigay din naman. So ayan, i-rebuild na natin. Pagka hindi pumasok mga sir, ayan, medyo nahihirapan siya ipasok. Huwag nyo na munang persahin. Unahin nyo na itong likod. Ayan. So importante mga sir, may sealant. So ginamitan natin ng Beta Gray para siguradong hindi mag-leak. Ayan. Malapat na mga sir. Yung pagkatapos nun mga sir, ititihaya natin yung transmission na yan. So mag-iingat lang sa pagpukpok. Lagi nyo tatandaan mga sir, yung damage ng pagpukpok ay hindi na maibabalik ng papukpok ulit. So mag-iingat tayo mga sir sa paggamit ng pamalo ng martilyo sa pagpukpok ng mga parts. Lagi natin sisiguraduhin na hindi madadamage. Pagkatapos mga sir, mapalapat na natin yung bell housing. Pwede natin ilagay yung tornilyo. Ayan. So doon sa mga gumagamit ng impact drive mga sir, siguraduhin lang natin na tama yung thread bago natin tirahin ng impact drive. Dahil kung sala yung thread niyan mga sir, madadamage yan. Malakas yung impact drive. So importante na tama yung mga thread bago natin i-impact. Ayan. So sa mga nauna nating video mga sir, may mga nakakapansin na madumi yung ating gawaan. So hindi tayo katulad nung baka yung gawaan nila, mga fully furnished, may pintura pati sa hig, pero yun sa atin, hindi ganun mga sir. Wala pa tayong sapat na budget mga sir para dun sa ganun kagandang gawaan. Sinisigurado lang natin mga sir na maganda yung trabaho natin, maganda yung pakikitungo natin sa customer, at honest tayo. Ilagay muna natin yung mga oil seal mga sir. Yung oil seal, gamitin natin yung lumang oil seal para pag pinalo natin, hindi madadamage yung bago. So, ibabalik na natin yung circlip. Ayan. So kahit hindi naman ganun kagandahan mga sir yung ating gawaan, sinisigurado naman natin na nalilinisan natin yung bawat parts bago natin ibalik. Ayan. Wala namang kaso sa atin mga sir na sinisitan nyo yung aking diskarte, yung aking environment. Ang problema lang doon mga sir, kapag kinlik ko naman yung profile nyo, wala namang basihan yung inyong mga kwento, yung inyong mga sinasabi, yung mga comment nyo nakahahaba. Wala namang basihan mga sir. Makikita ko lang dun sa profile nyo, isa rin kayong digital creator at ang mga content nyo ay pagkain lang ng mangga. So matatawa lang ako sa inyo mga sir. Kapansin-pansin lang minsan yung mga ganong klase ng tao, yung wala namang napatunayan pero napakaraming kwento. Actually, nahihiya din naman ako minsan sa mga dumadayo pa, taga malayo, mataas ang expectation. Pagdating dito, nagpapaliwanag ako sa kanila na, sir, pasensya na kayo, ganito lang yung gawaan ko. Pero sabi naman nila, hindi naman importante yan. Marami kaming napuntahan, mga ganda yung shop, at may mga lifter, fully furnished, naka-uniform yung gumagawa, pero hindi naman nagawa. At isa pa yun mga sir sa kaibahan ko sa kanila. Dito sa atin mga sir, pag hindi ko nagawa yung na-solve yung kanilang concern, yung kanilang problema sa kanilang sasakyan, hindi ako naniningil mga sir. Medyo napapalayo na tayo mga sir, balik tayo sa trabaho. Pagpapasok ng oil seal mga sir, gamit lang tayo ng ratchet na kasukat ng outer diameter ng oil seal para pag pinalo natin, saktong-sakto lang at hindi tatagilid yung oil seal. Pagkatapos natin maipasok yung oil seal mga sir, lalagyan na natin to ng sealant. Sa paglalagay ng sealant mga sir, siguraduhin natin na tuyo, walang langis yung surface na lalagyan natin ng sealant para siguradong kapit yung sealant at wala tayong leak, wala tayong back job. So ayan.
maingat nating nilalagyan mga sir. So manipis lang ako maglagay ng sealant para kapag tinornilyohan na natin, hindi masyadong madumi tingnan, hindi masyadong marami yung lumalabas na sealant. Ipatong na natin yung gasket. Lagyan din natin yung ibabaw ng gasket mga sir. Ayan. So maingat nating nilalagyan yan. Manipis lang. Okay na yan mga sir, basta siguradong wala langis yung ating lalagyan, yung surface na ating lalagyan. So medyo malinis din naman tayong gumawa mga sir. Sinisigurado natin yan. Malinis yung loob. At yung labas mga sir, hindi katulad nung ibang gawaan, wala nga tayo nung ultrasonic yata yung tawag dun sa panlinis nila. So wala tayo nun mga sir, punas-punas lang tayo, basahan lang, krudo, gasolina, yan lang gamit natin. Ayan. So, lagyan natin ng tornilyo mga sir. Gamit ulit tayo ng impact. Ayan. So, pag na-impact na natin mga sir, ginagamitan din natin yan ng ratchet para maramdaman natin kung pare-pareho na yung higpit. Ayan. So, ikabit na natin dito yung kanyang conversion. Ito yung conversion mga sir. Ayan. So, lagyan natin ulit ng tornilyo. Pinipit natin yung tornilyo mga sir ng kamay para siguraduhin na tama na yung thread bago natin impakin. Ayan. So, pagsasali ng gear oil mga sir, pinapantay natin yung level ng transmission. Pag nasalinan natin ng gear oil mga sir, tinatagilid natin yung transmission. Ayan, ayan. Ito yung position ng transmission doon sa ilalim ng sasakyan. At kapag lumabas na yung, ayan, hindi pala nakita sa video. Kapag lumabas na yung gear oil dito sa butas kung saan natin sinalinan, ibig sabihin yan mga sir, okay na yung level ng ating gear oil. So tatakpan na natin ito mga sir. Ito na yung huling proseso dito sa transmission mga sir, at pwede na natin itong ikabit dun sa sasakyan.